Iba pang mga nakita ni Bibi. Sino-sino nga ulit sila? Si Itik po ang sumunod niyang nakita. Tapos po, si Gansa. Ang huli po ay si Taga. Pero gaya po ng mga naunang ibon, sinabi nilang hindi sila ang nanay ni Bibi. Tama ulit ang mga sagot nyo, mga bata. Marami na ngang napagtanungan ng ating bida. Pero hindi pa rin niya nakikita o nahahanap ang kanyang nanay. Mawawala na kaya siya ng pag-asa o magpapatuloy sa paghahanap? Tunghayan natin. Quack! Quack! Ang sabi ng tinig. Napalingon si Bibe. Nakita niya si Inahing Bibe kasama ang mga kapatid niyang Bibe. Kayo ba ang nanay ko? Tanong ni Bibe. Oo, ako ang nanay mo. Sagot ni Inahing Bibe. Masayang lumangoy si Bibe. Ayan mga bata, masaya na ang kaibigan nating si Bibi. Nakita na nga niya ang kanyang nanay. Paano ulit nagkita ang mag-inang Bibi? Narinig po ni Bibe ang tunog na nilikha ng kanyang ina. Kwak! Kwak! Ang sabi po ng nanay ni Bibi. Magaling! Yun nga ang tunog na narinig ni Bibi. Ngayon naman, isa-isahin ulit natin ang lahat ng mga ibon na nakilala at pinagtanungan ni Bibi. Gusto niyo ba yun? Opo! Sige, simulan natin. Manok po yan! Manok! Yan naman po ay pabo. Ang tawag po dyan ay pabo real. Yan po ay tubo. Itik naman po ang isang yan. Gansa po ang ibon na yan. Yan naman po ay isang taga. Ang huhusay niyo mga bata. Talagang naalala niyo pa ang iba't ibang uri ng mga ibon na binanggit sa ating kwento. Sana'y nagustuhan niyo ang kwento ng kaibigan natin si Bibe at ang mga ibong nakilala niya. Mukha bang malungkot sa umpisa ang kanyang kwento, nagtapos pa rin itong masaya dahil nakita niya ang kanyang nanay at mga kapatid. Kayo mga bata, kilalang kilala niyo ba ang inyong nanay o tatay? Pati na mga kapatid, lola at lolo? Malalaman ba ninyo kung sila ang nagsasalita, kung boses lamang nila ang maririnig nyo? At kahit nakatalikod kayo sa kanila? Sige nga, subukan nyo mamaya ha. At tandaan nyo mga bata, bago umalis ng bahay, dapat magpaalam sa mga magulang. O kaya ay siguruhin nyong may kasama kayong nakatatanda. Hanggang sa muli!